Nakabili baga naman kami ng malaking ampalaya. Nakakatuwa dahil ang laki. Ang lulutuin natin ngayon ay ang ampalaya brittle. Hihiwain lamang natin ito ng pabilog at pagkatapos aalisan natin ng buto. Para naman si Apo ay gusto niyang tikman. Ay garne, tatanggalin lang natin yung buto sa gitna. Medyo may katagalan nga lamang bago ito mai-prepare. Pero ayos lang sa katulad kong mga lola para lalong ma-enhance yung memory para wag tayong maging makalimutin. Ay teka nga at ako'y uupo at para wag akong mangalay. Para habang inaalisan ko ng buto ay may ikukwento naman ako sa inyo. Noon bagang panahon ni na lolo at lola, kapag isinisilang ang sanggol at nabalot na ng lampin at hintayin mo daw ng mga 8 oras bago mo siya salawayin. Ibig sabihin, yung unang subo. At ang isusubo namang una, kapag babae yung sanggol, ay magkakatas ka ng dahon ng ampalaya. At yun ang ipasisip-sip sa baby. At ang ibig sabihin ng mga lola at lolo noon, para daw pagka may nanligaw sa kanya ay hindi daw agad sasagot ng oo. Kapag lalaki naman yung baby, ang ipasisip-sip daw naman na una ay ang katas ng gata ng niyog. Para daw kapag nag-propose ng pag-ibig sa dalaga ay kung mangusap daw ay yung kapanipaniwala at ang dalaga daw ay mapapaibig niya. At eto, tapos na akong magtanggal ng buto ng ampalaya. At mayroon tayo ditong isang saging na medyo ma-overripe na. Ihanda naman natin ng iba pa nating sangkap. Kumuha tayo ng 2 itlog. And kumuha tayo ng planganita, ilagay natin ang ating hiniwa-hiwang ampalaya at ibababad natin ito sa asin at saka tubig. Makakatulong sa ampalaya ang pagbabad sa asin at tubig para mabawasan yung pait. Bubudbudan natin ng asin. Halu-haluin ng bahagya at kumuha tayo ng 2 hanggang 3 tasang tubig, yung inaakalang lalampas sa ampalaya ang ating ibubuhos na tubig. Marunong ka bang magtahip? Yan, tahip-tahipin mo ng kaunti. Lagyan na natin ng tubig. 2 tasa muna. Ay naku, kulang. Magdagdag tayo pa ng 1 tasa. Buksan naman natin ngayon ang 2 itlog. Ang kakailangan lang natin ay yung kanyang egg yolk. Isunod nating balatan ang isang saging at ating dudurug-durugin. At kapag inaakalang ito ay pino na, lalagyan natin ng 1 tablespoonful of cornstarch.
halu-haluin ulit at kuhanin na natin yung egg yolk. Ilagay natin. Budbudan natin ng konting asin. Continuous ang paghahalo natin sa mixture. At ang ampalaya naman ay ating huhugasan na ng makaitlong beses. Huwag natin masyadong kahaluin at huwag pipigain. Gawa ng ito ay madudurog. Patutuluan na natin ito gamit ang ating strainer. Magpapainit na tayo ng kawali at lagyan natin ng 2 kutsarang mantika. Para wag masayang yung natirang puti ng itlog ay atin na ring iprito. Iyan, lagyan na natin ng ating hiniwa-hiwang ampalaya. At eto na ang exciting part. Lagyan natin ng isang maliit na kutsarita ng ating mixture na yan. Takluban natin pansamantala sapagkat makakatulong ang singaw ng init ng kawali kapag may taklob para maluto ang ating piniprito. Babantayan natin ang ating niluluto kapag tayo ay nagpiprito para ito ay makaiwas sa pagkasunog. Para naman magustuhan ng ating mga apo kung ito ay kakainin na nila. Kaya ako magluluto ng ganito ay gusto kong ma-share sa inyo kung paano ito gawain sapagkat si Lola Rebecca ninyo ay tumataas ang sugar level ay makakatulong ito kapag ito ang kakainin natin. Yung 2 beses sa isang linggo kumain ng ganito ay malaking tulong na yon. Second batch na itong niluluto ko, itinago ko muna yung ibang slices para sa sunod na araw ay meron din ulit akong maluluto. Ayan, malapit na tayong makatapos. Mas mabuti kung medyo yung sunog-sunog ang ating ampalaya. Hahanguin na natin at atin nang titikman. Kuha tayo ng isa. Perfect mga kaninang. Yung aftertaste mo ay nagpapanalo yung pait at saka tamis ng ating brittle ampalaya.